nung mga nakaraan, pinaprioritize yung mga proyekto na talagang malaki ang tongpats. Kaya pinaprioritize. Pero hindi nabibigyan ng pondo yung kailangan-kailangan. Kung i-dredge nyo po yung mga waterways na yan, yung mga tributaries ng Pasig River, Marikina River, baka makakuha po kayo dyan ng 100 million tons of solid waste, mga burak, at kung mapipre natin yung mga waterways na ito, mababawasan po at least 50% yung baha sa Metro Manila. Ayon po yan sa pag-aaral ng JICA at ng World Bank. Sa ngayon po, patsi-patsi lang ang dredging. Kung saan may reklamo, doon magde-dredge. Palipat-lipat lang yung mga bara ng ating waterways. So, ito po yung malaking problema na napakadali na bigyan ng solusyon. If we will dredge the waterways in Metro Manila, next year po, bawas na ng 50% yung baha sa Metro Manila. Dapat hindi tayo matakot. Dahil may problema sa flood control, ang magiging natural reaction ba natin ay huwag na tayo mag-flood control? Yun po yung aking suggestion sa inyo ngayon. Mr. Chair, tama po lahat. No? Unang-una po, na-mention na rin niyo po kanina, yung mga proyektong siguro medyo matataas ang tongpats. Ina-assure ko po kayo na, halimbawa, yung pong mga rock netting, yan po, sinabihan ko na po talaga, kailangan tanggalin po yan. No? Kailangan po tanggalin yung mga ibang proyekto na katulad ng mga bagong mga streetlight na madali pong dayain. Pero ito pong dredging na sinabi nyo, 100% po akong agree sa inyo, Mr. Chair. In fact, ito na po rin ang sinabi ni Mr. Ramon Ang nung nag-offer siya na siya na ang gagasta. At ang kanyang solusyon lang ay simple. I-dredge natin, linisin natin ang lahat ng waterways sa NCR. At siya po ay nakakasigurado na kung hindi man mawawala, mababawasan substantially ang baha sa Metro Manila. Yan po ay gagawin natin, Mr. Chair. At yung pong mga hindi kinakailangan na proyekto na unfortunately pinagkakakitaan lang, yan po ang mga unang-una nating tatanggalin.